sun, with the three golden stars on a glorious day. Para sa una naming adventure ngayong buwan, nandito kami ngayon sa Subic para sa pinakamalaking taunang pagtitipon ng motorcycle riders sa buong bansa. We're talking about thousands of riders who traveled from all over the Philippines, all in one place. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, pati ang lumalakas na motorcycle tourism sa ating bansa. At may bonus pa, isang motorcycle review ng isang espesyal na motorsiklo. O paano yan mga paps? Gear up na! Ako si Jay Taruk at ito ang Ride PH. Narito tayo ngayon sa Subic Bay Freeport Zone para dumalo sa 27th National Federation of Motorcycle Clubs of the Philippines 2024 Motorcycle Convention. Isang taunang event kung saan nagsasama-sama ang halos 200 motorcycle clubs sa buong Pilipinas. Noong isang taon, ginanap ito sa Mindanao, sa may Davao City, kung saan nagsama-sama ang halos 4,000 rider. Ngayong taon, Luzon naman ang taya. Bakit nga ba ito dinadayo ng mga riders at bakit sila nakikiparticipate? Itinatag ang federation noong taong 1995 at simula noon, tauna nang inilulunsad ang National Convention sa iba't ibang rehiyon. Ngayong taon, ang host ng convention ay ang Widow Sons Masonic Riders Association na pinangungunahan ni Mang June Diagono. Sir June, congratulations. Alam ko hindi madali mag-organize ang ganito kalaking convention, no? Motorcycle convention. Pero para dun sa hindi nakakaalam, ano ba itong ginagawa natin every year? Can you give us an overview? Okay. Under the National Federation of Motorcycle Club of the Philippines, okay, this represents this is the umbrella organization of all big bike clubs nationwide. In the Philippines. Okay. The objective basically of hosting this event is to unite all those bikes together in one venue for fellowship, camaraderie, and brotherhood to share their riding experience. So, dito sa 27th Motorcycle Convention natin, ilang clubs ang nakaregister at ilan po ang nakarating ng mga riders? Right. As far as the record is concerned, I think we have 175 bike clubs. Bike clubs, okay. Not only local, we have bike club. We have riders from outside the country. Yeah, diba? We have here. I heard from Germany. We have here from. These guys are from U.S. Germany is here. Las Vegas. Chicago. Yeah. Chicago. Yeah. So from all over, huh? From all over. So aside from the 175 clubs, meron bang mga nagpunta na mga bisita? May mga VIPs tayo? Yes. In-expect? Actually, today we're expecting VIPs. Among them, of course, we have a celebrity biker, also a friend of ours. Senator J.V. Ejercito will be one of our guest speakers. The good one. The good one. Yeah. He's an avid rider and a supporter of the He's been supporting the motorcycle community for so many years right now. And what do riders expect when they attend these motorcycle conventions? Anong inaasahan po ng mga rider when they come here? Well, one is basically they have the opportunity to go to a place where they meet fellow bikers in different regions. But at the same time, we have many minor prizes and raffle prizes at stake. This is for the delegates.
Okay, mainit! Gaya nung in-anticipate ko na, patindi ng patindi yung init talaga. Pero okay pa rin, happy pa rin. Bilang rider, we need to look out for each other. Kaya naman platform na rin ang convention na ito para pag-usapan ng mga leader ng iba't ibang clubs ang mga issue patungkol sa riders at ang lagay ng motorcycle riding sa Pilipinas. Anong importance para sa isang rider to participate in these activities like this, itong 27th Big Bike Convention? Sabi nga natin, the National Federation, it gets its strength from its member club. We are one of the federations that being advised by congressmen, senator, in drafting the motorcycle bills. Okay. Kasi yung mga batas na pinapasa ng ating mga congressman at senador, it affects not only the big bike clubs, it affects all the levels in the motorcycle industry. I don't know if you observe this happening na nasa right lane ka, nasingil ang motor, sinalubog ka sa lane mo, ikaw pa rin yung may kaso. Should there be something done about this? Mahalagang sama-sama ang riders sa pagharap sa kahit anong problema. Kaya inaanyayahan ang lahat ng miyembro, regardless of age, na maging aktibo. And if you can no longer ride, for whatever reason, still attend. We are a community. Whether we ride or not, we have been there. Mr. Daban, please stand up. Malayo na rin ang narating ng industriya ng pagmamotorsiklo. Saksi dito ang mga OG riders tulad ni Manong Francis Daban na mahigit 7 dekada nang nagra-ride. Ako si Francisco Daban Jr. and one of the remaining original member of the Iloilo Motorcycle Club. Ayon kay Manong Francis, 13 years old siya nang unang matutong magmotor. Sumasali din ako sa motorcycle competition. Marami rin ako nakuha mga trophy. Then ang isang hilig ko yung stunt riding. So yung mga tumatayo sa motor, tumatalikod, lumihiga. Iba raw kasi ang feeling na nabibigay ng pagmumotor. Kaya naman hanggang ngayon, tuloy pa rin siya sa pagra-ride. At saka parang binibigyan ako confidence pag nakamotor ako. Pero paalala ni Manong Francis, huwag maging pabaya sa kalsada. Ang pinaka-advice ko sa mga batang rider, number 1, pag nagmumotor kayo, tumuot kayo ng safety gears. Number 2, kailangan ang motorsiklo nyo, palaging kondisyon yon. Huwag yung may diferensya, sige lang. Kunting diferensya, ayusin. Palagi good condition motor. Ang number 3, pag nasa daan ka na, observe all traffic rules and regulations and be courteous to other vehicles. Mula sa mga bagito hanggang sa mga veterano, walang pinipiling edad ang pagmamahal sa motorsiklo. Nakakatuwang isipin na ang simpleng motorsiklo ay napag-iisa ang libu-libong mga rider sa buong bansa. Hindi alintana ang init ng panahon o layo ng biyahe. Ang mahalaga ay nakakasama, nakikilala at nalalaman natin ang istorya ng mga kapwa rider natin.